Precious, loving Heavenly Father of God, in Jesus' name. Once again, thank you for the privilege to gather together in this place. Not just to place our desires, but one thing, O God, for sure, we gather together, O God, is to please you, being our King, our Abba Father, our Lord and Savior, O God. Lord, as we come to you, God, as we come to the words, God, may you enlighten, open the eyes and ears of your people. We welcome you, Holy Spirit of the living God, to teach us. Your servant, God, as I declare, as I proclaim your words, God, only your words, God, not my will, but your will be done, God. Inuganako ko dahil sa ako mga kaigsunan na binas, kinamin ng nalasod o bigsis dito sa Mawis. We are declaring and proclaiming the victory of the Lord Jesus Christ. Pasinatian nila inong ikaw magpasinati ka naman right now. The light of the Father, the light of the Holy Spirit, we welcome you, God, to teach and to guide us. Inamang po isali, pasalamatan, pinagi sa ngalan ng Jesus. Amen. Pagkapanglingkod tayo sa presensya sa Diyos. Standing in God, even in the raging seas. Ang pagbarog diha sa Ginoo, taliwala sa nagpumasik ng mga balon bagyo sa Ginoo. Nagama ka kanon sa itong kinamay, we are about to stop, we are about to give up, we are about to surrender. But it is just only about paingon na nga surrender, ug lamin ay surrender, pero ang nakanindot is ihatagan ta kahigayonan sa Lord na mahimong magpadayag. Mo continue sa pagpangalagad sa Ginoo bisan pa na gitawag ng mga circumstances kinabuhi, mga struggle sa kinabuhi, mga yung failure sa kinabuhi, mga rejection sa kinabuhi. Dili ta ng panahon mahimong tang gitawag nga magmalikon. Dahil mga panahon mabatik ang kaluya, kapoy, kalaay, ka-discourage. As human as we are, mabatik na. But one thing for sure, nga naay minsay si Lord, alam nimo nga kung takmas ka buntagon, nga maghatag nimo og pagpainumdom, wa ko hebalo sa imong gabian pre. I don't know your present status and situation sa imong kinabuhi, but I know and I do believe the God to whom you are serving is the God who knows everything. Nakakita, nakahibalo o nasayo siya sa inyong kahimtang sitwasyon. Maraming tagmas kabutagon na dalo na to ang mensahe nga makita diha sa Book of Acts, chapter 27 verse 1 to a whole chapter. Pero dili na ito basahon tanan kaya basta maubaan ta. Okay, maghisgot ta sa mga butang na angayan na itong hinumduman sa panahon na muagi ta o mga impakalisdanan sa kinabuhi. Last Sunday, we discussed about the life of Joseph. Nahimo siya nagigamit sa Ginoo to rescue his brothers, to rescue his kanang mga kaliwat, mga kaigsunan. Pero nakaabot siya ditong dapita sa sitwasyon nga dili favorable kung atong tanon in human eyes. In human nga perspective, dili nindot. Nga naman, iya mga igsoon, nagtraidor sa iya, gibaligya siya, hangtod nga ingabot sa Kampo Tipar, gipasuminglan pa dyan siyang rapist. Hangtod nga nakaabot siya sa prisuhan, gihimo gyapon siyang in charge. Nakita sa mga tao nga ang kinabuhi ni Joseph na ay mga gitawag na ay pinasahi ng panalangin o pabor. That is why gipaboran siya sa mga tao. Okay, pero kung nato makitaan nga ang kinabuhi ni Joseph is colorful. Daghang kayo og kanang sitwasyon sa kinabuhi nga kung kita pa siguro na ambot, nag-give up na siguro. Magreklamo na siguro. Pero ingon ta kanang taklas kabutagon atong lantawon ang
kasinatian niya ako sa violent na mga storm sa kinabuhi. What should we do? Kung may angayang baton? Is it kanang right for us or kanang makayunta nga maundang ako, ikapoy nako, gilaay nako, tama na. Dini ato makita ng maobserbahan si Apostol Paul na siya gitawag ng mga tanan-awon na gihatag sa ino sa iya even in the kanang situation nga dili nido. Ito nang ginabasa nining panahon na si Paul kauban sa centurion mga soldier nga Roman soldier nga nag-convoy sa ila o nag-uban sa ila tungod kay si Apostol Paul nining panahon na nag-apila man sa emperor sa or may to hari sa sa Roma. Okay, unsa may hinungdan nga na priso siya or unsa may hinungdan nga ning abot siya niining lugar. Dili tungod kay nag-mission siya. Nag-abot siya niining dapita niining sitwasyon sa kinabuhi nga na priso siya tungod kay nagwali siya may tungod sa Ginoong Hesus. Na-imprison siya tungod kay nag-declare siya about kay Jesus. Kay ang nahitabo nining panahon na ay mga expert of the law kauban niya sa una nga mao'y nagplano nga ipadakop siya. O gipasuminglan siya nga naghimo siya og lain nga pagtulunan og siya mahinungdan sa pagubot. Mo na nahitabo yung mga kauban nga mga Pariseo ug Saduceo nga gipadakop siya. O nagbitagal siya sa kumanan. O nanitabo ning atubang siya ni Agripa. Si Hari Agripa may hari sa Israel ning panahon na. O niya nga gobernador nga si Pistos. Kung ato magitan, gidala siya ditong dapitan, nag-explain siya. Mauni ang nahitabo, gipadakop ko tungod kay ila kong gipasuminglan nga naghimo ko og nagtudlo ko baka o nag-influensya ko og lain nga pagtulunan. Kung nagipangutanon niya ang hari, kasayod ng kakamahalan sa pagtulunan sa mga Hudiyo. Tungod kay Hudiyo man siya. Kung naman nagpahuman silang conversation, naningon ng taon na ang hari nga, sus, kining tawhanak mo, wak pa rin mo apila? Wak pa rin mo apila na madto sa Roma? Pwede ka na ang taning buhian, kaya wak man siya sala. Gipasuminglan lang dyan siya. O, kung ito magitan, alagad sa Ginoo si Paul. Tama? Alagad, dili. Ano gitugutan na siguro na pasuminglan siya? Ha? Gipasuminglan siya. Dili lang ba yan kay kanang issue ang nahitabo siya. Gidakop dyan siya. Kung naman ang mga tao nagtiuha nga, parang ipatubang siya sa hari tungod kay kabalo man sila, kung ilang una nga, death penalty nga may tabo ni Paul. Naguna na sila nga, mamatay si Paul kay malagi, nahimong na usahan nila. Pero masugot ang sarili, ingon pas mga laing pinulungan, kung di pa gani kapatyonon, gamiton pa kas Ginoo, buhion pa jud kaniya. Bisan pag pila ka taon kung nauna nga patyon siya, pero tungod kay gi-preserve sa Ginoo, wato siya mamatay. Nabi ko rin mga tao nga nagpanata nga di sila mukaon hangtod na dili nila mapatay si Paul. Pero sa natabo, ang preservation sa Ginoo matuman kung may tabo sa kinabuhi nato. Sabi na sa kinabuhi ni Paul, managi gisecure siya, gipadalahan sa mga gwardiya o gisibak siya. Tungod kay na mga tao mga tingong kapatid siya. Okay, kung saan natabo, niining panahon na, sa panahon na naglawig sila, ang natabo is nasugatan nila. Nasugatan nila ang Subasco. Lain pang pinulungan ani bagyo. Nakasugat sila bagyo sa kinabuhi.
Kung imong tanaw ang chapter 27, nagisgo dito, duha sila ka semana nga naa naglawig sa dagat. Nga walay makita nga bituon, walay makita nga bulan ug adlaw, wala. Nalimang kana. Naa sila sa taliwala sa gitawag nga dagat. Sa diha ka naka-encounter sila og impa dili nindot nga sitwasyon unsa may nahitabo. Dini makita na to atong mabasa verse 11. Ang verse 11 na kanayan. Now when the south wind blew gently, supposing that they had obtained their purpose, they weighed an anchor and sailed along Crete, close to the shore. Verse 14. But soon as the tempest wind called the northeaster struck down from the land, and when the ship was caught and could not face the wind, we gave way to it and we driven along. So nining panahon na, imbis kaya ko na sila nga safety na ning banos na puglayang hangin. Kung ato makita, gikuso-kuso sila sa hangin. Di lang kay hangin, kundi ang gigamit nila tempest nga kanang iba balud, bagyo, hangin, ulan, nga ilang nasugatan. Pero ang nakanindot ang napita, bisan pag nakasugat sila o impakalisdanan, ang nakanindot kung makita nimo ang promise sa Ginoo, mahimo kang marimay. Naay promisa ang Ginoo sa tanang sitwasyon sa itong kinabuhi nga nagkanayon. Okay. Ato na lang atong i-advance. Verse 14 man eh. Atong muampak ta sa verse 34. Verse 34. Sa mga chapter nagisgot ta diri sa verse 14. No, diretso tas verse 34. Unsa may ingon? Ang verse 34 na kanayon diri. Therefore, I urge you to take some food, for it will give you strength. For not here is to perish from the head of any of you. Kung sige, gisulti ni Apostol Paul, even in the midst of their gitawag nga kanang kalisdanan sa kinabuhi, death and life nga situation, pero kung sige, gisulti ni Apostol Paul, walay usa sa inyong buhok ng mga tagak kung mawala. Kaya nga naman, naay preservation ang Ginoo sa panahon nga gikuso-kuso sila. Nga naman, tungod gay naay purpose ang Ginoo ni Paul. Naay gigamit na instrumento sa si Lord nga mahimong ang mensahe makabot dito sa Roma. Unya, dili lang kay makabot itong dapita kundi naapoy mga kaigsunan nga naa nagpuyo sa Roma nga ma-encourage. That is why kung imo kanon ang Book of Romans, si Apostol Paul nagsulat na aron dasigon ang mga Kristohanon nga nagpuyo dito sa Roma. Nakuha na to. Pero ang sitwasyon ba mura og dili kung atong tanawon, mura og dili nindot nga sitwasyon. Na pwede naman unta makaadto si Paul sa Roma nga kanang dili piniriso. Pero how come nga nahimo siyang piniriso? Nagpiniriso siya dili tungod kay kriminal. Napriso siya dili tungod kay nangawat siya. Napriso siya dili tungod kay corrupt siya. Napriso siya tungod kay nagwali siya sa mayong balita. Okay, himuan siya mga issue. Mana kung atong kang balikan nato sa Old Testament, naay gipang priso, gipang dako. Tungod kay wala sila isala. Sample, sa Sadrach, Mesach, Abednego, di ba gidakop sila? Ang sala nila tungod kay simba sila sa tinuod ng Ginoo. Si Daniel, itambog dito sa Lion's Den. O sa sala niya, sige ugan po. 3 times na din nag-ampo siya.
ang decree sa hari. Walay laing simbahon ug walay laing ampuan sulod sa kabuhan. Ang dagway lang sa ilang hari. Pero sa netabo, the more nga giipit si Daniel, the more nga nagpadayag siya sa iyang tinuod na pag-ila sa iyang Dios. O gani ko imong tanawon sa Book of Daniel, giablihan niya iyang bintana. Una tubang siya sa sidlakan ug nag-ampo siya. Kay aron na yung mga tao nga makakita. Una nakit-an man siya gisumbong siya sari. Una ang hari gusto ta mo silot di ganahan dili unta ang hari ganahan mo silot sa iya. Tungod kay nakadecree naman siya nga ang tanan ang supa kani bisag kinsa itambog dito sa Lions Den. Sa netabo gitugutan jud sa Ginoo may itambog siya dito. Pamutana namatay ka si Daniel. Wala. Pero sa netabo yan ang panahon na napadayag nga ang tinuod nga Dios nga galagala ni Daniel mo'y tinuod nga Dios. Kung ang mga opisyal kauban ang hari nakaila nga naay Dios. Pero sa unsang pamagi dili sayon. Dili sayon nga sitwasyon. Nawali ang Dios ni Sadrach, Mesach ug Abednego. Dili sitwasyon nga nindot. Pero mo nagila si Sadrach, Mesach ug Abednego katong na sila statement. Luwason man mi sa among Dios o dili jud mi mosimba sa imong Dios. Kilala mo ka ng commitment. Luwason man ka sa imong Ginoo o dili, magpabilin kang wala gad sa Ginoo. Anong tama? Commitment to? Manaka man kay problema o wala, mga lagad ka sa Ginoo. Manaka man kay uyab o wala, mga lagad ka sa Ginoo. Ano ulit? Huwag ka mo kasi munguyab, pero mga lagad kas Ginoo. Naman kay kwarta o wala, mga lagad kas Ginoo. Tungod kay dili na may basihanan nga nangalagad kas Ginoo. Kung sa may rason nga nung nangalagad ka, kasi dugan mo kung nangalagad si Ginoo, huwag magyap po na dato. Ano na yung pagpangalagad sino? Makadato day. Makadato, spiritual. Pero kung maghisgot ka material things, Ginoo rin nasayod na, kay siya man na nasayod sa unsa ka pamati ka panalanginan. Okay, balik. Na itong pagutang atong lantang hintak na sa pagutang. Number 1, kaya maraglaan mo kinanawan. Introduction to ba? Number 1, staying in God even in the raging sea sa atong kinabuhi, even in our days of hopelessness. Pauta na, kung hindi ba ka na magpabilin sa Ginoo bisan sa panahon nga murag wa joy paglaon sa kinabuhi. Kaya nang di mo makita ang positive na side, kaya kung mo tanaw na yung panahon na, ako nakasuway naman dito na ako na Eskuya Luis. Nag-ingon dito nga murag di na dito mabuhi. Kaya nga naman, tanaw na po sa atubangan ako, wala na makita na yuta. Ano ako nilikod, wala yapon. Kay usog ang hangin, una ang balon, una ang ulan. Tanaw na ko parang hopeless. 2 times nga naka-experience pa na sa dagat. Pero ang nakanindot kay kanang naa ko'y gamiton na Ginoo nga makakuan kanang dili bitaw kay dili ta expert sa dagat na gamiton sa Ginoo kay nga naman pag katong sitwasyon na buksay ko usa maanod na ko kuan mga 5 ka buksayan awang ni debate na kung kaluya na pagka dito nas bye-bye ang ilang suggestion kung iana imong sitwasyon dapat ang imong garoto butangan nimo og tubig kay para dili siya mapadpad bitaw. Kun dito kas unahan magbuksay dili ka diris kanang ulahi. Kay ining magbuksay ka na og sumsumon mapalit na ka. Dito ka padayon dito kas unahan. Kung nabutangan nimo tubig nga dili madala-dala sa hangin ito. Kaya mabutak ibaw lagi.
Pero nahitabo to kay sa dihang nagpaingon ako palawod ako, kay daghang may nahitabo dito sa among nawala yung tao. Kanang sa kanang iba makawas-kawas, mabot o kamigin, mabot o buhon, magdagsa. Pero ang kanang napita kay nakaagi ko kadong tagamor po. Ingong tabang di kami nang makakuan ko, makaabot ko sa impa sa baybay. So anak kapoy na kayo is bugsay-bugsay na wak jud kuha. Kay sige kusog ang hangin ba yung pailitan. Na pagka 2004 2006 April March 26 ulit mo sa ano so di kan to pagbakasyon na kanang graduation ako uman sa 5 ka tuig uli hayahay kayo mga paminaw okay kayo suway yung tawagan panagat pangupos problema din kapita mauragat ng langata mato na itabay na ng Lord di na po aning kabawa kaya naman akong gayon na ba 5 ko katuig ay mag-involve dito sa Bible School pero akong kamatyan dagat tungod kay wala ko nag-ministeryo kanimbalik ko panagat mas pidlo ba natabo gihatag ka lang yung chance sa Ginoo nagapoy nahimong niguyod nako kay ang akong pambot di naman mo andal nalumos ka lang sa libron nalumos natabo wag na mo andal kay mo tay alama ko makina anang paguyod din ang ginutan ko ko ako ginalat ka ba dili kayo nindot na sitwasyon kung nakaanak ingon pang mga karaan mas maayo pa nga mawala ka sa bukid kaysa mawala ka sa dagat kay wa jud ko kuno kay pwede mahigtan nga tuod pwede mo sa bukid ka naama kay pwede masilungan pero sa dagat ka asa ka mahitang asa ka mohikot wala pero din balik ko na to naay sitwasyon sa atong ginabuhi nga naingon na hopeless pangutana nakasinati ba kasi mong kinabuhi nga makayo ka mawat na dyan yung paglaon makaingon dyan ka 100% Lord wala na dyan yung paglaon ng kinabuhi wala patay na dyan eh wala na pero yun ang taka kung makasinati makainginan sa sitwasyon sa kinabuhi yun ang taka pasalamati ang Ginoo kaya sa panahon nga di na nimo kaya hopeless na ka diha makita nimo ang milagro sa Ginoo diba yung ng Bible sa book of Luke for God nothing is impossible kung di na nato kaya pumunta na to ang Ginoo na makita ang iyang promise sa Ginoo ano yung ingon dito si Paul when I am weak sige si Paul when I am weak I am strong. Uy, noon sana. Imbis ka naluya na noon. Nahimo na ng kusgan. Ano man mahimo kusgan? Nahimo na po si Paul. I can do all things through Christ who strengthens me. So mahimo day ang mga butang nga di na to kaya pinagi sa tabang o sa grasya sa Ginoo. Okay, dinhi atong lantaw. Even in the hopeless situation sa tong kinabuhi, naa pagihapoy milagro nga pwede mahimo sa Ginoo. Mana, ingon pang uban nga magsasulti, give God a run for your life. In a situation nga na yung hopeless na, wala na yung paglaom sa kinabuhi. Kaya nga naman diya sa Ginoo, o sa gingon, na ay tulo nga pinakadako. Kung saan? Kanan na rin, kung saan ng tulo. Huwag nga, paglaom o pagtuo. Kung wala na kayo paglaom sa kinabuhi mo na ilisod na. Pero yun taka, kung wala na kayo paglaom sa imong kinabuhi, ihatag sa Ginoo. Kaya para ang imong paglaom, nag-iimong nawa na paglaom, mabuhi. Okay. Nino pa na nga, atong ng taon. Ang Bible nagsulti, nga diha sa usa ka sakayan nga ilang gisakyan naa sila giingon makita din ni sa chapter 37 nga ning abot sila og 276 ka tawo
sa maong sakyanan. O sa maong nga bangka. Bangka man to, kaya wag man to yung makina. Sa ilang panahon, wag may makina. Bugsay ra dito. Binugsayay ra dito sila. So nining panahon na ay 276 ka mga tao nga dito na stranded sa dagat. Ang Bible, ningabot sila og 14 days. 14 ka adlaw. Katong ako na sinabihan, wa ka na to ning usa ka gabi, oras ra man to. Mga siguro mga 4 o 5 ka oras ngayon na stranded. Pero grabe ng kulba, nagpuno na ko, di naman siguro ko kauli sa amo. Di naman siguro ko kauyam anin. Pero wala na. Pero kabalo ba no? Diri sa Bible nagsulti, yun siya, 14 sila kaadlaw dito sa dagat, naglutaw-lutaw, unang ang nakanindot, kay kanunay sila ginalamba-lamba sa balon. 14 kaadlaw. Ang Bible nagsulti nga, wala sila kaon-kaon. Unsa kay bation nimo kung ikaw kay kaon? Ha? Maban yun, ito sugloya. Ang maban, kanang itang gutom, may kaon, putom, dali masukok. Kinsa po, ganahanan ka na maglipay-lipay ka nga kagutom ni mo na makatawon ka. Ganahan mo katawa ka ng gutom. Kanang gutom, kung siya makasapot. Labi nagsapoton ka, makasapoton. Kanang sumugon ka. Hindi pa na makita na to. 14 sila kaadlaw nga nasa dagat. So kung imong tanawon, sa 14 kaadlaw sila kaon-kaon, luya na. Kapoy na kung imong tanawon, ang ilang mga karga, ang ilang mga gipangkarga atong nga barko, iyon ang Bible, gipanglabay nila kay para makaanganan. Pero bisan pa man ana, ana kanindot ng labita sa atong kinabuhi. Kung makaagi man tag mga unos, bagyos kay namin, unsa may dapat atong lantaw. Dini makita na to ang giingon sa pulong sa Ginoo. Verse 20. Verse 20. When neither sun nor stars appeared for many days, and no small tempest lay on us, all hope of our being saved was at last abandoned. So kung yung makita ng kapita, nahimulad sila, wala na dyan paglaon. Mana pang imong tanawon, usa ka risky nga pagpanginabuhi, kanang uban bitaw, kanang mingon nga, hayahay lagi mo, hayahay lagi kay naaman mo kanang seaman. Seaman. Kanang, dato sila kay naagay seaman, naay kadakon magsakay barko. O pagbaba na, dahil ng kwarta. Kita ko sa kung taga-amo ba? Na, kanang naalagay sakay sila sa cargo, kanang grabing mga balot ilang agian. Yan po. Nindot lagi kay malagi ng dakog sahod. Kay nga namang dakog sahod tungod kay ang mahitabong ana is patay buhi magpun. Di ba? Yeah. Nindot kayo kay, ay grabe ka ng siman kayo. Dakog sahod. Ginatos. Pero, malagi na, grabe kinabuhi ko nila na naapos taliwa sa impa sa dagat na lisod kaayo. Dakog sahod. Pero, lisod po ang trabaho tayo, patay buhi na po. Nga, iba risky, mapos, kinabuhi. Mana din makita no masabda na to. Ang ilang na itabo is, unsa man?
wala na sila'y pagkaon. Pero ang nakanindot yung nakita, verse 21. Since they had been without food for a long time, din ang nakanindot, Paul stood up among them and said, Men, you should listen to me and not have sailed from Crete incurred his journey and loss. Ingon si Apostol Paul, dili sa tamo padayon og lawig. Kay basing mga goodbye pinsan mga big bull ani. Stop na sa ta. Pero sa nitabo, hining panahon na verse 22. Yet now I urge you to take heart, and for there will be no loss alive among you, but only of the sheep. Nining panahon na, kung ikaw na sa maong barko sa sakyanan, ma-encourage ka, madasig ka, mahatagan ka kag paglaon. Si Paul nagkanayon, ayaw nagkahatong kayong kabalaka. Kaya wala lagi mga matay lagi nato. Oh. Pero ingat na ang sumpay ni Paul, ang barko lang ang atong gisakyan maoy maguba. Saan mo na? Napaka kay buhi nga paglaom, ikaw makanong nga, ay, mga buhira lagi ta. Pero guba ang atong isakyan, pamunta na. Kung naamos tumas laod, kung guba inyong sakyanan, kung sa'y posible nga may tabo. Bisa pag expert ka maayo, o expert ka sa paglangoy, as human as we are, mubati ka o kakapoy. Mubati ka o yung madrin po ang imong kusog. Hining pa nun na, ingon siya Apostol Paul, ning tindog siya. Right, son, ayang saudian, dili lang ang mga crew sa barko. Dili lang ang mga soldier, kundi tanan iyang isultian. Dili lang ta mabalaka, dili ta madlok, babuhi wala kita. Bahalag, maguba ning sakyanan, pero buhi ta. Siguro, kung ito makita, nung malantaw na to, gi-encourage ni Paul ang kinatibukan tungod kay, kung ito makita, kining mga tawanan, wala na'y kasiguruan sa kinabuhi. Ngayon pa nung naghihatag o pagpahinumdom si Apostol Paul, iyan rin sa verse 23, For this very night, okay, there stood before me an angel of the Lord, the God to whom I belong, and whom I worship. And he said, Do not be afraid, Paul, you must stand before Caesar, and behold, God has granted you all who sail with you. Okay, unsa ni tabo? Dili lang kay nagbuot-buot dahil si Paul og paghatag, pagdasig sa mga tao nga iyang gikauban. Dila to 276 passenger o pasahero ang naan to barko. Pero unsa ni tabo? Dili lang kay si Paul nagbuot nga ayaw lang ka lisang ayaw ka adlok mga buhi na kita. Kay nga naman naay makita na to sa mga verse. Unsa? Verse 1, verse 21. An angel of the Lord stood me up last night. Unsa makita na to? In the midst of their hopelessness sa kinabuhi, God intervened. Say it with me, intervene. Gusto may pasabot sa intervene? Gusto may pasabot ka na? Sa ilang sitwasyon na dili maayo sa ilang sitwasyon nga wala na ipaglaon sa gano'n. Usay gibuhat sa Ginoo, nakisawsaw. Alain na mito na ito nga term nakisawsaw. Nakialam si Lord. Nanghilabot si Lord.
Nagpadayag si Lord ka sa taliwala sa ilang pagkawan na ipaglaom sa ilang sitwasyon. Kaya duha na gud ka semana. So kung yung duha ka semana, katong si kaadlaw, mura og taas-taas na to. Pero siya nitabo, si Lord nag-intervene. Ning tungha si Lord. Pero na mga bata ni. Depende sa inyo kung maminaw kung focus mo. Kaya sometimes, isa pa kung sa kalinaw, kung ang ato mo nagkasing-kasing dili focus, di kita kasabot. Pero bisan pa kung sa kasaba, kung imo mo nagkasing-kasing nakapokus ka, dili ka madisturbo. Kaya nga naman, nag-start sa imong mind, sa imong kasing-kasing, ang disturbances. Di ang sugod sa gawas. Okay, dito ta. Nito mo, nining panana, si Lord nag-intervene. Sa unsang pamagi, ingon ang Bible, na si Lord nagpadala og anghel. Kung sa gibuhat, kinsa may nadamay ani. Nakasinati silang bagyo, dili tungod kay naa si Paul. Kung dili nakasinati silang bagyo tungod kay sa ilang panahon, dili angayan mulawig ko ning lawig jud sila kay naa jud sila dapat adtuon gi ruta jud. To make the long story short, ning focus jud sila lakaw. Pero unsa ni tabo? Because God intervened in the life of Paul. Sa sa Bible. Ha? Basahon ninyo ang Bible. Verse 24. Tanaw, verse 24. Atong tanaw. Unsay himong benepisyo sa mga taong hopeless? Sa dihang na ay anak sa Ginoo, alagad sa Ginoo, nga bisan pag naapil sa puso-puso, unsay gingon sa Lord. Verse 24. Basa. Atong sound. 1 to read go. Ang isi, Injilen nagsulti, do not be afraid, Paul. Si Paul ang gisultian. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who serve with you. Sa lain nga translation din, tungod sa imong kinabuhi, kining mga gikauban nimo mabuhi. Maluwas sila tungod nimo kay naman. Kinahanglan ka mga utubang dito ni Caesar para mag-testify kung kinsa ko. Pangutan, kinsa may nadamay ani. Nadamay sila sa gibuhat sa Ginoo, pinagi sa kinabuhi ni Paul kay nga naman. Naay katuyuan si Lord nganong gipadala sa didto sa Rome. Tungod kay mag-testify siya, magpamatuod siya nga ang Dios kay ang gialagaran buhi. Kung imo tanawin nga sa series nga narrative ani, wala man sila mo diretso sa Rome. Naa pa sa mga kaigsunan nga gidasig. Nakadumog man nimo pero wa jud ni ideya kung si Daytabo. Mana kung imong tanahon naay mga kaigsunan nga iyang naagian nga iyang nadasig. Dili lang ba kung imong tanahon, dili lang ba ang mga kanang soldiers ang nahimong nakaila sa Ginoo ning panahon na. Kaya nga naman, kung imong tanahon ng kini nga story, ang centurion iyang balibat ay iyang badlong ang mga sundalo. Kailan mo na agay kining mga piniriso ba o makadangat is dulul basing mangikyas ni o sa ilang plano. Kung imong tanon kining nga chapter kahunaw na sila nga aron di ni makaikyas gipagkuha ang ilang espada kay unsaon. Amat yun ang tanang piniriso para dili makaikyas. Kung di man sila mangamatay sa gitawag sa bagyo, sa hangin, sa ulan, o sa katong mga balog, di man sila mamatay ato, pero mamatay sila sa espada. Kaya nga naman, di man sila tugutan na maka-iskapo. Patay hapon sila. Pero ang nakanindot yung napita sa kibuhat sa Ginoo, even in our hopelessness sa kinabuhi, na ay Lord na mag-intervene. Si Paul gigamit sa Ginoo aron kadtong mga tao nga kauban niya makasinati nga nay Dios nga buhi. Anay hope, anay pray nga ikaw po sa imong gilingkuran karon nga naay mga tao nga pinagi sa imong kinabuhi naabot mabuhi.
same to head, they same to impact interno. But because you are there, nga naimo nag-testify kung kinsa ang Dios sa imong kinabuhi, makasinati sila from being hopeless, nahimo silang adunay paglaom sa kinabuhi. Kinsa gamiton? Dili ang bagyo. Pwede po ang bagyo. Sasabihin ng pastor ko kailangan pastor Luis Davao. Panahon in istorya mga leader na katong mga leader nga mga kinagita sa akin. Iingnan ko na niya. Brad, katong Sabado bitaw ba previous ng mga ulan, katong bitaw maglinog-linog, paglinog, istorya Brad, tanawa, ugma, puno lagi ang simbahan. Pagka-ugma, ingin sa, pinuod yun Brad. Kay, katong na yung mga linog-linog, napuno ang simbahan. Pero ka ng linaw gani, usahay ko nung ha. Nindot ko din, no? Napay, nindot nga outcome kung na yung mga ipat righteous kinuwit. Kaya nga naman, mahimo naman yung nga, wato simbahan. Pero wala ka ni, haskam nga wa simbahan. Pero di ko natin o dire, no? Amen. Isa pang nga ibang yung manunghat juta, manimpa juta, no? Amen? Hey, sure ba? Lalo mo. Balik ko ito. Ang chapter 24, kung itong chapter 27, verse 24, nagkanayon ka, pinaagi sa intervention sa Ginoo sa kinabuhi ni Paul, nagisugyan sa ayaw kaano kay kinahanglan kang ng mga tubang. Nanetabo, ang mga tao may iyang ikauban nadamay. Nadamay dili tungod kay nadaot ilang kinabuhi, nadamay sila sa panalangin sa Ginoo. Ako imo makit-an, naapil sila sa kaluwasan ng gibuhat sa ginpera gikang Paul. Ug nawalihan pud sila sa mensahe sa mayong balita. Pero man gana, ibisita ko sa akong sa anghel sa Ginoo nga akong gialagaran. Nagkanayon siya nga, ayaw mo kahadlok tungod kay walay usa sa atong mamatay. Taliman ka na. Di ba na dakong mensahe? Nga naaday kay Diyos nga gialagaran o buhi nga pwede mo luwas. Di ka sila mangutana rin, kinsa may yung Ginoo? Asa atong Ginoo katong gamay o katong dako? May nga Diyos Philip, katong Ginoo nga gilansang sa ibabaw sa cross, nga nagbayad sa imong sala, mautoy nagluwas nako o pwede mo luwas nimo o sa imong pamilya. Mangutana mo dyan sila. Ang muta, nabay na mutana sa inyo? Nanabay na mutana? Uwa, dyan ka mong share. May tungod sa Ginoo nga itong gilangaran. Pagkaluya. Kasi Lord, sila o ikaw? So, kung sinitabo, ang purpose sa Ginoo, nabuhi mo siya tungod kay mo-testify siya. Asa? Sa hari sa Lima. Pero before siya nakaabot itong lapita, nakawali siya. Kising giwalihan, mga kauban niyang binilanggo. Mga piniriso. Dili lang mga piniriso ang nawalihan niya. Kundi ang mga Roman soldiers. Dili lang ang Roman soldiers ang giwalihan ni Paul yan ang panahon na, kundi ang crew sa barko o ang tagya sa barko. Nalimang ka na? Niyana nga sitwasyon dili nindot. Pero ang nakanindot is nakawali siya sa mayong balita. Ngay tungod sa Ginoo. Manahinom na kanay mong sitwasyon nga dili maayo. Ibuan ang oportunidad nga makawali ka sa pagkamayo sa Diyos. Lisod mo kayo wali gusto nga di na mayong sitwasyon. Di ka ni kamuwali sa nindot nga sitwasyon, labi naglisod. O asa may nindot magwali ka, kanang nindot nga sitwasyon o dili nindot nga sitwasyon? Both pastor na mga may problema ni istorya. Di ta kasulti may tungod sa Ginoo kay nga naman. May dan tabang nga naman.
habang tumatagal lalong saman. Habang tumatagal lalong tumatapang, ako'y delikado na. Habang tumatagal lalong tumitibay. Dili kay habang tumatagal lalong tumatalaw ang delikado na. Okay. So din makita to ang verse 24 nga pinagi sa Ginoo ni Paul ang katong mga taong hopeless nahatagan og buhi nga paglawom. Kaya nga naman naay gitawag God's visitation sa Ginoo ni Paul na din ang mga tao na iyang ikauban iyang dasig. Ayaw mo kadlo pagmalikod kay naay Dios nga pwede muluwas nato. Amen. Hopefully nga ato nang buhaton. Kanang imong sitwasyon karon nga dili nindot, himuon sa Ginoo nga kabangagihan para makawali ka sa pagkamaayo. Diba? Kanang gingon, God is good. Sigurado God ba? Jud si Lord sa tanang panahon. May God is good, parang nga God. Pero di ka ni God. Ay, kaway sa pastor, kay mulaog ka ng kuan ako kanang pabugnaw sa ko. Hindi, God si Lord. Ikaduha. Dire na ato na kapuson kung naglain ng Spirit. Okay, number 1. Number 2. Dili lang kay in the hopeless na sitwasyon sa kinabuhi, makita ang gahom sa Ginoo sa diyang magpabilin ta diha sa gitawag nga presensya sa Ginoo bisan pag nagpungasik nga mga balon, nagpungasik nga mga problema sa kinabuhi, kung magpabilin ta diha sa Ginoo, bisan pa sa gitawag life and death nga situation. Buhig patay. Mali na kanindot ingon ni Paul, buhig man o patay, ingon si Paul, iya po ni Kristo. Nga naman, o tanan, kinsa may tagiyas mo kinabuhi? Kinsa tagiyas mo kinabuhi? Kung si Lord may tagiyas kinabuhi, nga nung mahatod mo ka, namatay. Ang kamatayon, ingon ng Bible, Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed to man once die. Giappoint sa Ginoo nga tao mamatay. Ug human na judgment. So kung nato makita diyang napita, bisan pa og buhita og patay, kung klaro ta nga iya as Ginoo, di ta mahandok. Why kahadlok? Kaya nga naman ingon ang Bible, ang kahadlok dili na iya sa Ginoo. God did not give us the spirit of timidity, kahadlok. Pero unsa yung gihatag? The spirit of power and authority. Kabisan pa may sitwasyon na ito, kadili maayo, sa lingon. Nakanindot din napita, bisan pa o itawag life and din na senaryo sa kinabuhi na ay promise ng Ginoo. Dito ta sa verse 34. Sa verse 34 sa gingon, ato malikan ng verse 33. Kaya kanina sa verse 33, as day was about to dawn, tanaw na, Paul urged them all to take some food, saying, today is the 14th day that you have continued in suspense and without food, having taken nothing. Verse 34, therefore, I urge you, ingon na po si Paul, I urge you to take some food, for it will give you strength, and not a hair it's to perish from the head of any of you. So, dili makita na to, ang pagpainumdum sa Ginoo sa kinabuhi, ni Paul alam nimo nga kung dili jud na itugot sa Ginoo, ayaw kahadlok. Kung nahitabo man na, it is God's will. We know in the Bible, we know that all things work together for our good. Pero kinsay gihatag ka
nindot nga katayuan. Romans chapter 8 verse 28. To those who love Him. Ang tanang panghitabo sa kinabuhi na ay maayong katuyuan ng Ginoo sa mga tao nga nahigugma sa Ginoo. Pero sa mga taong maay Ginoo, ambot lang. Pero sa mga taong na ay kahadlok o paghihigugma sa Ginoo, naa siya maayong katuyuan. Ang siya katuyuan ni Lord, dining panahon na sa kinaman ni Paul, magawali siya. Dili lang sa kinabuhi sa hari sa Israel, kundi bisan pa sa hari sa Roma. O dili lang ang hari may giwalihan niya, kundi ang mga opisyalis po nawalihan. Kauban niya po mga piniriso. Kauban niya ang katong mga gitawag mga crew sa barko nawalihan. Pero lagi napriso na siya. Nakawali pero preso. Karon, pangutana. Ikaw kayo ang mapriso. Nakawali ba ka? Wait na ng tapat. Nakawali ba ka? Nawala ka na priso. Ang ba, maulam ka mawali kayo na priso. Kasi po, nagwali ka pag bisa na priso. Ikaw, mawala ka na priso. Nakawali ba ka? Kasi si pastor na yung magwali. Mga leader ng simbahan. Mao ba? Atake kong teksto sa Bible nga ang pastor o ang mga leader ng simbahan ang magwali. Tingin ang Bible, all authority has been given to me. So sige nga, therefore, go and make disciple of all nations, baptizing them. Una kasi nakalindot ang sumpay. Teach them to obey what I have commanded you. Kung sa may usa siyang sugo, magwali. Kasi yung isugo, all disciple, all believers. So meaning to say, tanggalon na to sa itong auto kung itong pasikasay nga ang pwede na mawali si pastor o ang tanan gihatagag kay gayon sa Ginoo. Kay sa Old Testament, ito ning gamay takil. Sa Old Testament, ang pwede lang dyan mag-initiate sa gitawag na temple service, priest o mga Levites. Outside sa Levites o sa priest, wala kay labot, di ka pwede manghilabot. Pero sa New Testament, anybody, katugingon ni Jesus, if you love me, you will obey. Itong mga tao na higugma sa Ginoo, bobi sa sugo sino. Ang sayo sa susugo sa Ginoo, preaching. Magwali. Mag-share ka sa mayong balita. May tulong kay Jesus. Lisod ba? Lisod ba magwali sa mayong balita? Asa may lisod? Kanang mahimo kang marites? O mahimo gyapon kang marites? Mahimo kang manabit. Isa may imong ipanabit. Si Jesus. Oh, dahil itong marites nga nas atong nga silingan kay ang ipanabit si kuan ba? Bakto-bakto. Hindi, ang imong imarites kinsa? Kabulong pa ka, nakichika sa imo. Labi na kanang marites po imong unsa man? Kabulong pa ka. Nagigug ba di kasi mo? Ang grabe sa balaan ang kay ka. At least nag-share ka. Diba? Nadi mga curious dito dito. Naku i-chika sa imo. Sabi ka daw hili bitaw maminaw mga tabi. Ay dali. Unsa man? Kung human agad, kabalo ka. Di ko mamalik kasi mo. No, grabe sir. Basta kay naka-share ka sa sa Ginoo. Pero ang nakalindog ng kabita, galing ko na to. In somewhere or another, ingon ang pulong sa Ginoo. Si Paul nagsulti nato ni Timothy. In season or out of season, sa preach the gospel. Sige naman ni Paul, sa sitwasyon na din mayo, ningwali hapon siya. Ikaw, kanunay mayo yung sitwasyon, ambot lang, o ningwali ba ka? Salang kapag pinundong na lang. Ayaw lang tawa ang unsay isulti sa tao sa inyo. Una pa kay sipyat, isa may tamo isipyat.
Lingi ako na yung tapad, wala mo na yung sikyan. Seryoso ra na, pero maapod na. Pero kung di ta maglantaw sa itong sikyan, di ta kawali. Di ta kasi, kaya nga naman, sige taglantaw sa itong. Pero kayo mong lantaw sa gibuhat sa ginusin ng kinabuhi. Nainindot nga kanta bitas mga bata. Ay doon kung hiling mo ka ng pambata bitaw. Ay kantas pang bata, binabago niya tayo araw-araw. Kanindot ta nga mensahe nga kada adlaw ginapagluta sa Ginoo. Kung nga ba ang tao mo tanaw sa imo nga failure ka, kung nga ba ang tao mag-condemn sa imo, kantahon na to, binabago niya ako araw-araw. Kinsay nagbago? Si Lord. Kaya si Lord kanina yung intervene sa panahon na dili na to kaya. Ditong kanta dito ni April Boy, di ko kayang tanggapin. Kaya sa Ginoo. Dawata ang kamaturan na dapat ka unsa magpabiling ka diha sa Ginoo sa iyang tawag, sa iyang pulong. Panahon nga na ay mga unos sa kinabuhi, mga kagulanan sa kinabuhi, mga kapakyasan sa kinabuhi, pabiling niya. Tapos na ko sa pagkanin diyan sa Mateo chapter 15 sa book of John. Ika dito, remain in me and I in you. Sa iyang promise, makapamunga ka o bunga at mabulungtad. Na ang promise nitong kita is makapangayo ka Jesus unsan imong pangayon. Pero ang condition niya nakita is nagpabilin mo ka. Ang pangutan niya, nagpabilin mo ka. Kaya kung ka nagpabilin mo na mangayon ka, marang maulaw mo ka siguro. Ay, sige ta mangayon na wata mo muhimo sa lakang na gusto sa Ginoo, maulaw mo ka. Tanang niyo pa, give and take ba? Mangayon ka sa Ginoo, pero muhimo ka sa lakang sa plano sa Ginoo. Dili kay sige ta pangayo, kung hatagan tag sugo, maglingo-lingo, ay. Okay? Amen mga igsoon. Atay nakatunan, magpabilin ta diha sa plano o kabubuton sa Ginoo, bisan pag nagpumasik na makabagyo sa Ginoo. We need to stand firm diha sa Ginoo. Ginoo Diyos nga labing nganan, ang mo kanang hitnon sa ngalan ni Jesus. May your message will remind us that in times of storms sa kinabuhi, mga calamities sa kinabuhi, mga struggles sa kinabuhi, we believe. You will never leave us nor forsake us. You always intervene and makes a way, God. Salamat kay ikaw mga enable sa iyong katauhan, mga iyong nasigon, mga malilot-lulog. Dalaygong ka ba, Father? Sila yung insight sa iyong katauhan kay Diyos ng balang. In Jesus' name.